May titulo ka sa lupa, pero inaangkin ito ng gobyerno. Sino ang panalo? Sa ating saligang batas ay malinaw na nakasaad, hindi pwedeng kunin ng gobyerno ang pribadong ari-arian para sa public use nang hindi binabayaran ang may-ari ng just compensation. Paano kung may titulo ka sa lupa? Matagal mo nang hawak ang property, pero biglang sasabihin ng gobyerno, amin ang lupang yan. Mas malakas ba agad ang claim ng gobyerno? O may protection ka pa rin bilang private owner? Ito ang mahalagang tanong sa kasong Republic of the Philippines versus spouses Johnny and Chona Yu na may GR number 239983 decided noong July 31, 2024. Ako po si Attorney Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2020, binago ng Korte Suprema. Sa kasong ito, ang Republic of the Philippines sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines, Visayas Command, ay nag-claim ng bahagi ng lupa sa Lahog, Cebu City. Ang tinutukoy ay isang 252 square meter portion ng Lot 933. Ayon sa Republic, ang lupa raw ay bahagi ng property na dating isinailalim sa expropriation. Ibig sabihin, sinasabi ng gobyerno na nakuha na raw ito para sa public use. Pero ang problema, ang nasabing bahagi ng lupa ay nasa titulo ng Spouses U. Ang Spouses U ay may transfer certificate of title over the property. Kaya nang magkaroon ng conflict, humingi ang Republic ng injunctive relief. Sa simpleng paliwanag, gusto ng Republic na pigilan ng Spouses U sa paggamit o pag-angkin ng disputed portion dahil ayon sa gobyerno, sa kanila raw iyon. Pero ano ang sinabi ng Supreme Court? Pinabura ng Supreme Court ang Spouses U. Denied ang petition ng Republic. At ini-affirm ng Supreme Court ang Court of Appeals na nag-dismiss ng complaint ng Republic laban sa mag-asawang U. Bakit? Una, sinabi ng Supreme Court na para makakuha ng injunction, kailangang may clear and unmistakable right. Hindi sapat ang simpleng claim. Hindi sapat ang aligasyon, kailangang malinaw, matibay, at tiyak ang karapatan na gustong protektahan. Sa kasong ito, hindi napatunayan ng Republic ang malinaw at hindi mapag-alinlangang karapatan nito over the disputed portion. Pangalawa, mahalaga ang prinsipyo ng just compensation. Sa ating Constitution, private property shall not be taken for public use without just compensation. Ibig sabihin, pwedeng kumuha ang Estado ng pribadong property para sa public use. Pero kailangang bayaran ang may-ari ng just compensation. At ayon sa Supreme Court, ang expropriation ay hindi ganap na nakukumpleto kung hindi nababayaran ang just compensation. Hindi sapat na may expropriation case lamang. Hindi sapat na may desisyon lang. Kung hindi napatunayan na fully paid ang just compensation, hindi basta-basta masasabi na perfected na ang acquisition ng state. Sa kasong ito, nabigo ang Republic of the Philippines na ipakita na nabayaran na ng buo ang just compensation. Pangatlo, matagal na panahon ang lumipas. Ayon sa kaso, mahigit 60 taon ang lumipas pero hindi na ipatala o na-annotate ng maayos ng Republic ang claim nito sa title. Kung talagang pag-aari ng gobyerno ang property, dapat sana ay may malinaw na transfer, annotation o registration sa pangalan ng Republic. Pero wala itong naipakita na sapat para talunin ang title ng Spouses U. Pang-apat, may Torrens title ang mag-asawang U. Sa ating land registration system, ang Torrens title ay mahalaga. Hindi ito basta-basta binabaliwala. Ang layunin ng Torrens title ay magkaroon ng stability, certainty, at security sa ownership ng registered land.
Hindi ibig sabihin na absolute ang titulo sa lahat ng pagkakataon. Pero kung may taong may titulo at walang sapat na ebidensya na mas malakas ang claim ng iba, pinoprotektahan ng batas ang registered owner. Sa kasong ito, hindi napatunayan ng Republic na may sapat na dahilan para tanggalin o baliwalain ang karapatan ng spouses U. May isa pang mahalagang punto dito. Tinalakay din ng Supreme Court ang Republic Act No. 9443. Ang batas na ito ay may kaugnayan sa validation ng existing transfer certificates of title at reconstituted titles over portions of the Banilad Friar Lands Estate. Sa madaling salita, may batas na sumusuporta sa validity ng existing titles sa lugar na iyon, kabilang ang klase ng title na hawak ng spouses U. Kaya, mas lalong humina ang posisyon ng Republic. Ano ngayon ang pinaka-importanting aral sa kasong ito? Una, hindi porke gobyerno ang nag-claim, panalo na agad. Kahit ang Estado ay kailangang magpakita ng malinaw na legal right. Pangalawa, kung expropriation ang basihan, kailangang patunayan na nabayaran ang just compensation. Ang pagkuha ng pribadong property para sa public use ay may kasamang constitutional duty na magbayad. Pangatlo, ang injunction ay hindi ibinibigay basta-basta. Kailangan na may clear and unmistakable right at may substantial invasion of that right. Kung hindi malinaw ang karapatan ng nagrereklamo, hindi dapat maglabas ng injunction ang korte. Pang-apat, mahalaga ang torrents title. Kung ikaw ay may registered title, malaki ang protection mo under our land registration system. Pero syempre, dapat pa rin maging maingat sa pagbili, paghawak at pagdepensa ng property records. Sa madaling salita, sa Republic versus Spouses U, sinabi ng Supreme Court na hindi sapat ang lumang claim ng gobyerno kung hindi nito napatunayan ang full payment of just compensation at ang malinaw na karapatan nito sa disputed property. Dahil may titulo ang spouses U at nabigo ang Republic na patunayan ang clear and unmistakable right, pinabura ng Supreme Court ang spouses U. Kung ikaw ay may lupa, siguraduhin maayos ang titulo, tax declarations, possession records at dokumento ng acquisition. At kung may government claim sa property mo, huwag basta matakot. Alamin muna ang legal basis, ang title history at kung may tunay na payment of just compensation. Kung gusto niyo ng malinaw, practical at tamang paliwanag ng batas, like, share, and follow our channel, Attorney Bel Lucila. Dito ang batas ay hindi komplikado. Ginagawa natin itong naiintindihan ng lahat. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.